Pagyakap ni Lebron kay Luka Doncic viral sa social media. Nakita ang father figure ni Lebron at Warriors hindi na kontrolado ang kapalaran sa top 6 sa standings. Pero good news, dahil napakahirap rin ang mga natirang laban ng Nuggets, Memphis at Clippers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos hatiin ang dalawang laro kontra Oklahoma City Thunder, nagtapos sina Luka Doncic at ang Los Angeles Lakers ng kanilang road trip sa isang emosyonal na pagbabalik. Nitong Huwebes, tinalo ni LeBron James at ng Lakers ang former teammate na si Anthony Davis at ang Dallas Mavericks sa unang laro ni Doncic sa American Airlines Center mula nang maganap ang 3-team trade. Nagtapos si Doncic ng 45 puntos, may 8 rebounds, 6 na assists at 4 na steals. Naitabla niya ang dati niyang career high bilang Laker na 45 puntos na una niyang naitala kontra sa Milwaukee Bucks noong Marso 13. Ang dalawang 45 pataas na puntos na laro ni Doncic ay nagtali sa kanya kina Wilt Chamberlain at Kareem Abdul-Jabbar para sa ika-9 na pinakamaraming 45 pataas na puntos sa kasaysayan ng Lakers. Kapag nakapagtala pa si Doncic ng isa pang 45 pataas na puntos sa laro habang nasa Lakers, matatabla niya sina Anthony Davis at Gail Goodrich para sa ika-7 pwesto. Si Lebron ay nakaabot na dito ng 7 beses, ika-5 sa lahat. Gayunpaman, ang yumaong legend ng Lakers na si Kobe Bryant pa rin ang may hawak ng record para sa pinakamaraming 45 pataas na puntos sa laro sa kasaysayan ng prangkisa na may kabuuang 46 sa kanyang 5 championship career. Sa panalong ito kontra Dallas, nakuha na nina Doncic at ng Lakers ang top 6 seed sa Western Conference. Kailangan na lang nila ng isang panalo sa huling 2 laro upang masiguro ang pangatlong seed. Tatapusin ng Lakers ang regular season sa laban kontra Houston Rockets sa Biyernes at Portland Trail Blazers sa Lunes. Si Doncic, na 5 beses naging All-NBA First Team habang nasa Dallas, ay hindi inaasahang na trade sa Lakers noong unang bahagi ng Pebrero kapalit ni Anthony Davis na napunta sa Mavericks. Marami sa mga fans ang nalungkot at na-disappoint sa trade, lalo na't si Doncic ang inaasahang magiging cornerstone ng kinabukasan ng franchise. Bago magsimula ang laro, nagpakita ng isang emosyonal na tribute ang Mavericks sa Jumbotron. Nagpapasalamat kay Doncic para sa kanyang 7 taon sa koponan. Makikitang halos maiyak si Doncic habang ipinapakilala matapos ang tribute video at lumapit siya kay LeBron James para sa isang mahigpit at taus-pusong yakap. Naantig ang maraming NBA fans sa eksenang iyon at bumuhos ang mga reaksyon sa social media. May luha rin ako nakita sa mata ni LeBron, grabe, dagdag ng isa. Hinawakan siya ni Bron ng mas matagal sa yakap na yon, sulat ng isa. At yung paraan ng pagyakap ni Lebron kay Luka sa dulo, komento ng isa pang fan. Lebron is a good father figure for Luka, dagdag pa ng isa pa. Simula nang dumating si Doncic sa Los Angeles, naiangat niya ang Lakers sa pangatlong seed sa West. Samantala, bumagsak ang Mavericks sa pang-10 seed dahil sa mga injuries. Ngunit malamang ay makapasok pa rin sila sa play-in tournament. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, walang paraan para pagandahin pa ito at wala ring dahilan para itago pa ang mga detalye. Natalo ang Golden State Warriors sa San Antonio Spurs nitong Huwebes ng araw. Home game ito, isang laban na kailangan mapanalo ng Warriors. At ang Spurs na wala ang dalawang pinakamahuhusay nilang manlalaro ay mukhang patungo na sa lottery at kahit papaano, natalo pa rin ang Warriors. At para dagdagan pa ang sakit, si former Warrior na si Harrison Barnes ang nag-shoot na pagtatapos, isang fade-away 3-pointer na pumutol sa tie at tumunog kasabay ng buzzer, nagpauwi sa mga fans ng Chase Center na sobrang bigo. Napakahusay ng ipinapakita ng Warriors mula nang makuha nila si Jimmy Butler, lalo na kapag siya at si Steph Curry ay sabay na naglalaro. Naiposisyon na nila ang sarili bilang mga contender, tapos bigla silang gagawa ng ganitong kapalpakan at mapapaisip ka tuloy kung ano ba talaga ang kaya nilang gawin. Kahit pa nakakainis ang pagkatalo, maganda ang simula ng Warriors sa laro at halatang alam nila kung gaano kahalaga ito. Ang unang nakikita sa simula ng laro ay klarong-klaro kung saan patungo to. Grabe ang depensa nila sa Spurs, may mga steal, deflection, block at strip kung saan-saan. Kahit hindi pumapasok ang shooting nila, kontrolado nila ang laro at napa-timeout ang Spurs bago pa man ito maka-score. Nakuha ng Dubs ang unang 11 puntos ng laro at wala talagang dahilan para magduda na magbabago pa ang ihip ng hangin.
Kahit nang makabawi ang Spurs ng 8 sunod na puntos, sinagot ito ng Dubs ng isang mayabang na run. Hindi man blowout pagdating ng quarter, pero komportabling 32-23 lead. At saka nagkagulo. Sa unang pagkakataon, nawala ang opensa ng Warriors at unti-unting nahanap ng Spurs ang ritmo nila, lalo na sina Barnes, isa pang former Warrior na si Chris Paul, at rookie na si Stephon Castle. Habang puro mintis ang Warriors at parang gumagawa ng bahay na puro bricks, nagpakawala ang Spurs ng 24-3 run at naging leading pa ng 8. Naayos din ng Warriors ang laro pero pangit ang pagtatapos ng first half at nagtapos ang quarter na leading ang Spurs 55-51. Bumawi sa ikatlong quarter, agad na itabla ang laro tapos biglang sumiklab si Steph Curry. Nabawi ng Dubs ang kalamangan at unti-unting lumaki ito. Lahat ay tila ayos na, lumubo sa 14 ang lead at nagtapos sa malinis na 88-76. Nabentahe papasok ng ika-4 na quarter, tapos nagkagulo ulit, pangalawang beses. Lumaban ang Spurs at maliban kay Butler, hindi nasabayan ng Warriors ang intensity nila. Paunti-unting kinain ng Spurs ang lead hanggang sa maging dikit ang laro. Doon nagsimulang lumaban ulit ang Warriors. Maraming bagay ang pwedeng ipuna sa kanila sa laban na to. At oo, gagawin yun ng mga nakapansin. Pero ang puso nila sa huling minuto ay hindi mo pwedeng questionin. Pero ginantihan yun ng Spurs at mas gumana ang opensa nila. Uminit ang San Antonio 6-9 mula sa 3 sa 4th quarter habang wala ni isang 3 ang pumasok para sa Warriors. Tabla ang laro sa huling minuto pero nakakuha si Butler ng trip sa free throw line at na-shoot ang parehong shooting sa 49 na segundo. Sumagot si Keldon Johnson ng game-tying shot sa 33 segundo. Si Curry na naghahanap ng 2 for 1, nagkamali at na-turnover na nauwi sa isa pang basket ni Johnson sa 11 segundo at inilagay ang Spurs sa 2 puntos. Naibalik ng Dubs ang tie sa huling segundo nang ma-foul si Draymond Green at ma-shoot ang parehong free throws. Nag-timeout ang Spurs para mai-advance ang bola at doon na na-set up ang eksena para kay Barnes. Brutal. Dahil sa pagkatalong ito, bumaba ang Warriors sa ika-7 pwesto sa Western Conference at ngayon ay nasa posisyon para sa play-in tournament. Para makabalik sa top 6 at makaiwas sa play-in, kailangan nilang umasa sa mga resulta ng laban ng ibang teams na kalaban nila sa standings. Hindi na nila kontrolado ang sariling kapalaran. Nagtapos si Curry na may 30 puntos sa pagkatalo, habang si Butler ay may 28 puntos at 17 free throw attempts. Halos triple-double si Green, may 13 puntos, 9 na rebounds at 8 assists. But just 41.9% shooting for Warriors from the field at 33.3% from long range. Pinangunahan ni na Johnson at Castle ang Spurs na may 21 punto bawat isa, habang si Barnes ay may 20 punto at 6 mula sa 3. May isang araw na pahinga ang Dubs para magmuni-muni at lumipad patungong Portland, kung saan makakaharap nila ang Trail Blazers sa Sabado ng araw at marami ang umaasa na sana mas seryosong version ng team ang dumating doon. Mula sa pagiging nasa magandang posisyon para makuha ang pang-4 na seed, napunta ngayon ang Golden State Warriors sa posibilidad na kailangan nilang lumahok sa play-in round matapos ang pagkatalo nila sa San Antonio nitong Huwebes. Kailangan ng Warriors na talunin ang Portland Trail Blazers sa Sabado para ma-set up ang isang matinding laban sa Lunes kontra LA Clippers, kung saan nakasalalay ang isang top 6 spot sa Western Conference. Ang Clippers naman ay may 2 natitirang laban kontra sa Sacramento Kings at Warriors para tapusin ang kanilang regular season bago ang bakbakan sa Lunes. Pansamantalang mapupunta ang atensyon sa Memphis Grizzlies na may laban sa Minnesota Timberwolves sa Biyernes at sa Denver Nuggets sa Sabado bilang second leg ng back-to-back. Ang Denver ay may tsansang makuha ang pang-4 na seed kung matatalo nila ang Memphis at Houston Rockets. Posible rin silang magtapos na may isang game lead sa 5th seed depende sa magiging resulta ng mga laro ng Clippers at Warriors.